Kaila ang ganda. Nice view! Nice view, nice view. Best feeling ever. PM, medyo mabilis-bilis na mag-prepare kasi solo lang naman. Let's go. So 9 hours 392. Go na agad. Bye. $1:33 AM. Magche-check muna ako ng gulong. Pee. Kasya tayo. Ang biyahe natin estimated daw 9 hours. So 1:39 na. Naulit na nga lang yung biyahe na to. Medyo hindi na tayo kakabahan kasi nagawa na natin to ng isang beses, di lang naka-vlog. Okay guys, ngayon palabas na tayo ng Valenzuela. Okay. Pagka pa-north ka tapos lower CC like 400, mga below tayo sa 400. Dito tayo talaga unang dadaan palabas ng Manila. Oops, okay. What's up guys? Okay. Dire-diretso na natin to. Nawa yung biyahe natin maging safe. Sabi 9 hours. So yun, first stop natin. Dito muna tayo sa Dunkin Donuts. Attend lang tayo ng meeting. Okay, so yun nga guys, medyo nag-stop over tayo sa Dunkin para magkape. Nakinig lang din ng huddle sa work para updated tayo sa updates kahit na nakalib tayo. So yan. Haha, paano habang huddle, di ba? Palabas na tayo ng Plaridel Bypass. Medyo dilim-dilim dito. Habang nakikinig pa rin tayo ng meeting. Pag yan guys, dito na tayo sa bypass. Nako, medyo nawala yung teams natin. Hindi tayo makapakinig ng meeting yan. Nawala yung net. Lipat muna natin sa maps. Yan, sa makikita nyo 8 hours and 41 minutes pa. Napakaluwag ng kalsada dito sa bypass. Oh, sarap tumaspol. Diba? Tuwan-tuwa yung mga tekamos dito eh. Okay, medyo ingat-ingat lang kasi madilim. So bago yun, may stopover pala tayo sa aking co-work si Ma'am Christine, kasi dadali natin yung pinasabay niya Christmas basket from EXL. Iwas kayo dyan sa mga nakahumbok na yan, mga strips na yan. Yan, yung matataas na yan. 415 pesos lang yung gas. 8 hours pa. Tagal ng meeting namin. Continuous pa rin, no? Continuous sermon. Yan, shoutout kay Madam Christine Christine, ang aking friend sa work. Yan, on the way na ako dyan. Antay mo na lang yung Christmas basket mo. Diyaw. Ito, overtake tayo. Yan, pasok naman. Safety lang. Safety, silip-silip kung meron. Yan. Natutunan ko yan sa kamote friends ko eh. As makikita nyo, hanggang dito ginagawa. Lubog, tas sa gilid nakaangat. So sa mga bibiyahe ng north, expect nyo yung ganitong kalsada. Ingat-ingat kayo, lalo na kung bibiyahe kayo ng gabi, di malakas yung ilaw nyo,
Mamaya baka may malaking lubog na sinasabi. Bunti ba? Bunti ka na. Kabado lang. Kala ko malaking lubog. Oh guys, medyo nakakatakot pala yung daanan kila friend. Oh, madilim. Akala ko bundong highway lang. Pumasok pa sa kalooban. So tama naman, tinawagan ko siya. At etong tinatahak natin tama naman. Tiga na tayo dun guys. Ay, nasilaw ako dun sa sa lubong. Nagbaba na ako, hindi pa rin nagbababa. Medyo naligaw-ligaw ako kanina. Sasaglit lang ako. Maingay kasi to Medyo. Alam mo friend, doon ako napadaan sa yung bypass. Yung mga madamo. Yeah. Bait naman ni Madam Christine, no? Pinaganda pa akong kape. Tsaka pandesal. Hi ka muna friend. Bye-bye. Nakikita nyo Ma'am MJ yung kotse ni friend mayaman to. Sabihin ko kay Ma'am Ana, papakita ko hindi nagtatrabaho. Thank you. So yung guys, continue na tayo sa biyahe natin. Ito ulit. Yan. 8 hours to malamang. 8 hours pa rin. At least medyo malapit-lapit na. Di naman ganong out of way. Ano ba siya pa rin. Ride safe palagi. Haha. Kita mo yan? Pag binuksan ko yan, diba? Meron. Malaking bagay yung may MDL tayo. What's up guys? Ngayon, nasa na tayo? I think Gapan pa rin to, Nueva Ecija. Papasok doon. Okay. So, ito, Gapan pa nga. So, this is my hometown. Actually, dito ako pinanganak sa Cabanatuan. So, ito, madadaan ako dito yung pain center ni aking pinsan. Ata dito ba yun? Ewan ko, basta dito banda yun. Shoutout na lang sa aking pinsan na si Kuya Carl. Sana negosyo mo. So ito, yan, Nueva Ecija, Gapan City. Dito ang aking probinsya. Dito nakatira mami ko tsaka ang daddy ko. So go na tayo. Diretso ulit tayo papunta ng Sagada. So sabi dito 7 hours and 39 minutes. It's 4 AM na. Expect na hahapunin tayo pagdating doon. So panood lang. Diretso nyo lang yung panonood natin. Kasama ko kayo sa adventure. Medyo mahaba-haba pa to tsaka maluwag-luwag, diba? Kamote moves tayo. May overtake sa kaliwa. Dapat alam natin yan. Kita natin yan, diba? Yan. Ito yung usual route din namin kapag nagbabagyo kami ng kapatid ko. Dito kami nadaan naalala ko to. Safe naman dito. Madilim nga lang pag gabi kasi bukid-bukid nakakatakot talaga sa X-Max guys nagbabagsak yung battery niya kapag naka MDL. Yan magta 12.1. Kaya kapag 11 nag-11 kapag nakalimutan mo na kailangan mo munang pakargahin kapag pag nag-stop over ka, yari ka, malulubat ka. 2 beses naman na akong nangyarihan na ganun. Kaya natuto na. So dito dapat maging careful tayo pag nandun na tayo. Dapat monitor lagi yung battery. Kung naka X-Max ka, monitor mo lagi battery mo bago mo patayin. Pag malapit ka na sa stopover, patayin mo muna yung MDL mo.
tapos pakargahin mo kahit mga 13.5 para safe kapag bubuksan mo ulit, papalo ulit, diba? Oh, dito na tayo sa Llanera Nueva Ecija. Ang haba nito guys, oh, long stretch. So, kailangan natin na isang stretch to. Ha! Woohoo! Woohoo! Sarap! Actually, naka-13 tayo na bola. Kadiliman! Parang ano to eh, farm lot tong daanan na to. Enjoy pa naman ang biyahe. Medyo excited sa bundok na part. Medyo malayo-layo pa. Okay, pinapalip tayo. Saan tayo maglilip? Ito. Akala ako saan pa papuntahin eh. Okay, ito. Alright, main road again. Hindi ko kasi alam kung meron pa dun sa loob. Sobrang long stretch. Long stretch na yan eh. Pagas tayo dito. Let's go. Dito tayo sa Petron ngayon. Petron, hindi ko malaman. Basta San Jose, bandang Nueva Ecija pa din to. Lawak na Nueva Ecija eh. Hindi naman tayo nagugutom. Tipid rides. Let's go. Paliwanag na, 5:30 na. At medyo traffic nga dito sa bandang to. Siguro nagpipila yung mga truck. Ayan, kung makikita nyo, madilaw. Hindi natin alam kung pwede tayo dito sa kanan. Okay, so mamaya ko patayin. Nagpasa natin tong traffic. Hindi ko alam kung bakit. Ang dami bang paakyat o may mga nagbabagal na truck or may ginagawang kalsada. Hopefully safe naman sana ipas. Ito, wag nyo tutularan to bandang kanan. Hindi naman sila gumagalaw kaya okay lang. Pero ayan, medyo delikado na singitan to kasi medyo mabuhangin na. Pero try natin. Medyo madedelay tayo kasi. And off-road X-Max, diba? Tama lang. Off-road lang, diba? Hirap sumingit sa kanan kasi hindi natin kita kurbada, pero pwede. Banatan natin, tara. MDL naman tayo. Okay, so feeling ko nagwa one way to. Nagwa one way na paakyat kasi may ginagawang kalsada. Bigayan to, for sure. Yan. Okay, so di natin alam kung bakit. Malalaman natin mamaya. Makikita nyo, traffic pa. Dito na sa bandang bundok tayo inabot ng traffic. Go one way to for sure. Layo-layo pa. Yung challenging part dito dati hindi naman ganito. Baka may ginagawa lang kalsada. Ito, medyo wala. Banatan natin to. Oo. Di pa rin natin alam kung bakit nagpipila ng ganito. Haba. Siyempre sila malalaki. Hindi na rin nila ganong isusugal na na bumanat ng ganito. Ay tayo, makasalubong man, makakagilid. Pero dahan-dahan kasi tangay na, di mo alam eh. Yun di mo alam
Magsasarado, di ba? Okay lang. Dito, dito. Thank you. Yun, so in-advise sa atin ng lokal dito daw. X-Max Off-Road, di ba? Ay na. Okay, so esa naman di umaandar, di ba? X-Max Off-Road na lang natin to. Tama lang. Kaya lang po, tangina, uusok na yung clutch ni kuya. Baho, grabe. Clutch ba yan? Tangina, shit. Ang lakas ng usok, puta. Yan, nalagpasan natin yung traffic. Hopefully di na wala nang ganon, di ba? Medyo time consuming, pero challenging. Pati yung kalsada dito challenging pa rin kung may gembot yung motor okay, di ko advise na overtaken yan. Masyado ng late, grabe yung mga mga gamo-gamo, dami. Pumasok na rin sa akin. So mamaya stop over tayo. Dito tayo ngayon sa bakit na to ng bundok, guys. Medyo lumalamig na. Kasabay ako ng Dominar. Andiyan pa rin sila sa likod ko, kung makikita nyo. Opol yan. Siyempre hand signal natin sila sa overtake. Nakakasabay naman sila, okay naman. Marunong din si kuya. Yung mga bangkingan sa mountains, gaya ng ganyan. Woohoo! Diba? Sobrang ganda. Ganda, diba? Puta, nakikita na. Ito yung mga pinamasarap na part ng ride, yung mga nasa bundukan na, diba? Iba na yung simoy ng hangin talaga. Sobrang relaxing. Yan. Kaya yung tinatawag na distress. Naiirita na ako sa gamo-gamo. Pumasok na rin sa ko. Kaya nakasara yung visor ko, grabe, diba? Tingnan nyo. Tapos tama kape-kape lang, diba? Ito, banking, wapish, diba? Smooth as silk. So, balikan ko ulit kayo mamaya. Halos wala pa naman masyadong viewing. Mamaya, nag-stop over ako. Nagugutom na rin ako at magwa-wipe din ako ng yun, nag-stop over si Dominar. Magwa-wipe din ako ng visor ko. Puro na talaga, puro gamo-gamo. Napakadami, sobra, nagmo-moist na pati ang aking mga helmet. Hindi ko alam kung sa katas ng gamo-gamo yun di naman ako pwedeng di magbaba ng visor. At pati mata ko malalagyan. So grabe na, natatakpan na yung mukha ko. Mahanapan na stopover. Medyo naambon pala, gawa ng fog. Ito mahirap dito. Putek, nakalimutan ko yung kapote. Hanap tayo na stopover mamaya. Medyo nababasa na tayo. Grabe. Kung makikita nyo yung hamog, malala talaga. Tama yung visor ko. Kung makikita, malayo pa yata yung 7-Eleven na stop overan ko noong nag-ride ako dito dati. Yun, sabi ko naman sa inyo, may 7-Eleven. Okay, so hinto tayo dito para medyo mag-relax. Yan. Malayo-layo pa, 4 hours pa.
So, diretso tayo ng biyahe. Yo, Lord, keep us safe. Yan, pag nakahanap tayo sa bayan, ng bayan pala, kukuha tayo ng kapote. Ano na to, pangatlong battery na ako. Yung dala ko 6 lang. Ilang oras pa, 5 oras pa, diba? Paano natin makikita lahat ng view? Tipid-tipid talaga tayo. Yung I'll be back. So yun, 4 hours and 41 minutes pa. 7 AM na. 7 AM na. Kita naman natin yung mga bundok dito. Nasa baba ulit tayo eh. Mahirap na. Hindi ko na mga kabisado yung mga spot ng pagasan dun. Kaya kung may makikita, banat na. Maganda na laging puno. Ang ganda. Woo! This is the view. Diba? This is why we ride. Kitang-kita mo naman yung view ng mga bundok, diba? Although malayo-layo pa tayo, akit na naman tayo ng bundok for sure. Wala pa tayong nakikitang kapote. Kamote talaga eh, kamote. Kaya walang kapote. So guys, nasa tayo? Bayan ng Bambang. Tanong natin dito kung may kapote. For sure meron to. May kapote po kayo? Ano yung klase ng mga niya? Ito. Magkano naman yung ganito? Manipis na siya, no? Magkano yung ganito niya? Sige, ito na lang. Ayaw niya mag-try, sir? Try natin. Sige. Okay na. Thank you kay ate. Gloves na tayo guys kasi dire-diretso na. Balikan ko kayo mamaya pag nasa bundok na tayo. Peace out, yo. Kaya mo na mga alauna o alas 2. Mga ganun ang dating natin. Hindi ko masabi kasi depende pa sa takbo natin, ha. Nakakabayan-bayan pa din naman, diba? Okay, welcome to Bayombong. Sa Bayombong na tayo guys, ng bayan ng Bayombong. Okay, see you guys sa part ng bundok na mamaya. I-off ko muna ulit para makasave tayo ng battery. Nasa tayo, Mountain Province Road, Nueva Vizcaya, papunta ng Ifugao. Nahihina ako. Hanap tayo ng stop. Sea oil. Yan, may CR, diba? Eddie Whoops. Paihi. Okay, nakahina tayo. So I think malapit na tayo umakyat ng bundok. Ilang oras pa? Ang sabi sa ating maps, papunta ng Sagada 3 hours and 30 minutes pa. Malayo-layo pa rin. Bagal-bagal lang din ang pacing natin eh, para safe tayo. Ang hirap din pala na magsalita, kausapin na sarili. Hindi naman, kakausap ko kayo as audience na manonood nito. Sana magustuhan nyo. Matagal ko na rin talagang gustong mag-vlog. Ngayon natutupad-tupad ko na. So sana supportahan nyo ako guys. Like, share, and subscribe kay One Moto Vlog. Salamat. Yan, continue tayo sa biyahe. Medyo malayo-layo pa, pero malapit na sa katotohanan.
Kesa kanina mga 10 hours, di ba? Oh, yun. Andito na rin tayo sa bundok-bundok na banda. So far, maluwag-luwag na dito. Medyo stressing din yung mga bandang bayan. Oops, nagta-traffic din talaga. Hindi maiwasan. Basta bayan talaga. Traffic. Di pa ako kumakain pala. Ganito talaga pag adrenaline. Hindi nakakaramdam ng gutom. Siguro mga bandang taas na ako kakain. May eager kasi. Eager na matapos mo yung ride. Hindi ka talaga magugutom. Baga gustong gusto mo yung ginagawa mo. Tapos hype na hype ka, di ba? Parang yung gutom sa huli na kapag napahinga ka na, na-relax ka, dun ka na makakaramdam. Pero yung nasa road ka na, alamdam mo pa yung adrenaline. Ayun, parang wala kang mararamdamang gutom. Tubig-tubig lang. Eh di tipid, di ba? Tipid-tipid din. Ito 17. Oh, taas na tayo. Puta, nagpagas tayo kanina. 1 bar pa lang yung bawas. Nasa bundok na rin tayo. Hindi ko na alam kung saan yung next gas stop. Pero sana may mga bayan. Pag may nakita akong pagasolina, papagas na ako. So may mga daan-daang kilometro din naman yung pupuntahan mo dun. Sabihin na natin ilang kilometro. 92. Malayo-layo. Aabot at aabot tayo sa may mga bayan. Grabe, ang ganda. Tatayo ako. Ang ganda. Okay, dito stop over tayo para ma-videohan natin yung river side. Oh, ang ganda oh. Eto, kapihan kaya to. Oh, okay to oh. Best feeling ever. So after ko magkape tsaka maggoto, diretso tayo ng biyahe na ulit. Kita-kits tayo mamaya guys. Ayun, 2 hours, 3 hours pa. 91 kilometers. Banat na tayo. Hindi na muna ako nag-gloves. Nagmadali ako kasi hindi ko nga kinain yung goto. Parang kanin baboy be. Hindi naman sa maarte puta. Eh matibay naman yung seat mura ako sa mga ano. Pero grabe yung ano, grabe yung prepare. Di ko na na-videoan. So di ko na lang kinain kasi mamaya abutan ako sakit ng tiyan. So guys, malapit na tayo sa ano, Banawe Rice Terraces. Ito pa kanan daw, Banawe. Ito na yung tulay na naghahati. Tawid naman ang kabilang bundok. Okay, diba? Ganda. Medyo ano, shoot natin ng mahaba yung kalsada. Ifugaw na to eh. Yan. So ito, diretso lang. Oh, maganda naman yung mga tulay. Maganda yung kalsada. Para sa sa Marcos Highway ng ano, Baguio. Ako, Diyos ko, parang ano, parang inakit mo sa hagdan yung motor mo. Mas okay dumaan sa ano, Penon Road. Oh, may Petron 500 meters na bayan kasi. So, cut ko muna dito. Doon tayo mamaya sa magandang spot. Parang ano, 2 remaining batteries na lang ata ako or 3. Pero kaya to, ilang oras na lang naman na. Cut this, sa bayan ulit tayo eh. Yan, nakapagpabultang tayo. May Petron nga. Legit naman. Siyempre takot tayo na makabutan sa kabundukan.
Tapos wala namang mapagasan. Pagdating kasi sa taas, wala na talagang halos community. So better be sure than sorry. Wala namang magre-rescue sa atin. Wala namang masyadong tropa na taga dito. Hindi pa naman tayo sikat like other maraming viewers anywhere, di ba? Hopefully soon na magkaroon tayo ng maraming tropa dito, di ba? Na maging taga-subaybay natin. Bakit na? Very challenging na to. Di ba? Nadaanan ko na rin to dati. So, pero syempre, it was 1 year ago lang naman. Part 2 ko, parang halos same date. Same date din nung umakit ako. Nakita ko sa memories ko na year end ride ko rin sa Gada. Nulit ko lang. Medyo yun naalala ko dito ako nagpicture. Yan dyan. Okay, so daanan na lang natin. Kuha naman sa GoPro. Okay, so yung magandang view niyan, mga nasa taas pa. Mga bandang Banawe na, Banawe Rice Terraces. Ayun grabe. Itong dalawang Hilux talagang hataw. Ang adventure. Ayan diba? Para lang din sila nagra-ride siguro magtropa. Dalawang Hilux. Trip talaga ng parang 4x4, diba? Uy! Nakakatakot yung mga biglaan ganun. So tatanaw tayo. Oo, taas na natin, diba? Sabi sa aking map, 77 kilometers pa, 2 hours and 30 minutes. So tama ang aking tansya. Kasama ang mga stopover, mga alas 12 or alauna, nandun na tayo. Sana, diba? Hindi ko alam ang gagawin ko doon. Siguro maglilibot-libot na lang din. 2 hours and 18 minutes tayo sa maps. Medyo mabagal tayo kasi grabe yung dulas Hindi ka makakapagmabilis talaga dito. Gapang ka kung gapang. Kung ayaw mong mahulog sa bangin or kumaskas sa sahig. Ano ba naman kasing mando yan? Pahintoyin niyang papunta dito. Ang dami landslide. Lalaki ng bato. Puta, imagine mo habang tumadaan ka kung sa'yo gumulong yan. Pisa ka dun, gar. Para kang laruan na pinisa. Mountain dogs, ang dami. Ay! Ako, tabi kayo. Sagasama kayo. Diyos ko. To Banawe. Malapit na tayo sa Banawe Rice Terraces. Nagpipicture muna tayo dito. Diba? Very, very, very nice. Selfie. Natatay ako! Lamig! Wala na akong mataihan dito. Balik ako Patayin ko muna, tatay ako. So yun nga guys, success. Pumalik ako kasi CR ako.
Ako kasi ko lang sumakit tiyan ko. Baka dahil dun sa ano yan, kinain ko kanina. Ay nako. So let's go na ulit guys. Andito tayo sa Banawe. Alam ko malapit na tayo sa Banawe Rice Terraces. Wala rin kayo makikita dito, puro fog. Diba? Pero yung kalsada maganda. May part na ulan-ulan kasi kung saan ma-fog, doon maulan for sure. Pero sana naman wag nang umulan. Layo-layo pa tayo, 2 hours pa. Hindi rin kasi ganun kabilis yung takbo natin. Kaya tatagalan talaga. Pero enjoy the view. Yan ang mahalaga. Diba? Eh no? Para lang tayong bumabaybay sa magical world. Na ulit malan. Dahil nag-aantay ayun, dumadaan pa rin pala dito ng mga bus. Kaya lang siguro yung mga dumadaan na bus, tagalan talaga yung hintay. Bibihira. Wala rin naman ako nakasabay kanina. Kaya yung mga taga dito sobrang hirap ng ng commute. Kung iisipin mo, ilang oras silang maghihintay doon, nakagayak na sila, 'di ba? So yun nga guys, tapos na tayo tumambay dito sa Banawe Rice Terraces Viewpoint. At tutuloy na tayo sa biyahe. At anong oras na din? 11 na. Medyo malayo pa. Nadaanan natin yung bundok ng Atok. Yun yung pinaka Bontok o Atok. Pinaka yun pinaka natakot ako noon na daan. Kaya gusto ko mag-ready. Kasi yun yung maraming landslide. Tapos walang masyadong bahay sa gilid. Parang purely bundok pa siya. Ito pala yung viewpoint di ba? Ang ganda. So sana siyang tambayan pa. Pero baka antokin lang ako. Go na tayo, 'di ba? Ayan naman tayo for the road. Tambayan lang natin konti yung view. Tapos go na tayo. Eto, mas maganda yung viewpoint dito guys, Grabe, so ganda. Cellphone ko pa para makuha natin. Eka. Medyo dinadaga ako kasi sarili lang natin kasama natin so kailangan hindi lang doble ingat, triple. Kailangan walang aberya, walang sasalo sa atin dito, 'di ba? Walang magagawa, pera mo dito. Sarili mo. Kaya ni price tag, kakampi ko lang sarili ko, 'di ba? May nakikita ako ditong magandang view. Oh, wow. Oh, number 1 eagle. Okay dito. So viewing natin. Kahit selfie lang. Diba?
Napaka nice. Very nice. Picture natin si nanay. Portrait. Lumiwanag din. Pero grabe yung mga landslide dyan guys medyo nakakatakot. Ang dami. Sobrang dahan-dahan tayo. Na-enjoy naman natin yung view sa Banawe Rice Terraces. Ngayon sa tingin ko patawid tayo ng Bontok or Atok. Atok Mountain. Salamat naman at medyo umaraw. Nakakatakot yung mga dinaanan natin Okay, naalala ko. Ito na yung mountain na basang-basa ako ng ulan. Tapos talagang ginawa ko. Para na akong hotdog sa freezer. Ganon, yung tipong ganon na yung pakiramdam. Puta. Alam mo, naging hotdog na no? Para malaman yung pakiramdam. Kaya trauma ako. Kanina maalala nyo, bumili ako ng kapote. Kahit alam ko naman na medyo mahal, 600. Tapos nipis nun, diba? May laban lang. Kesa naman maging hotdog sa freezer ulit ako. Napakaganda. Woohoo! Grabe. Mapakantaan na lang talaga ng di pinapansin, ingay sa tabi, magulo ka paligiran, sa'yo lang ang tingin. Diba? Wala na ako masabi kung di maganda. As in maganda naman talaga, lalo na sa personal. Kaya kahit ko kayo mag-ride. Grabe. Long ride. Bago matapos ang taon, cool ako sa nagme-maintain ng motor ko, Boss Renzel Motoshop. Walang aberya. Kahit nakapang gilid to, walang stress, diba? Sabi yung landslide Oo. Buti naman oh shit. Kala ko nakakalaharang sa kalsada. Buti niligpit naman. Grabe, nakakatakot. Titingnan nyo yung landslide na yun Grabe yun Buti inaayos agad nila. Tangin na. Nakakilabot. Akala ko naharangan yung kalsada, guys. Ay ko, tangin na, hindi tayo matutuloy na ito Woohoo! Napakaganda. Napakaganda. Saan ko makakita ganito? Puta. Palit tayo mamaya. Coach pa natin to pag naglobat. Hindi tayo dyan. Dito tayo. Di pa tayo uwi. Woohoo! Kaya sa gulong, hindi naman din ako takot matusukan. Nakasilan to parehas So if ever, kahit huwag mo nang bunutin. Pagka lang mabutasan, di ba? Ayan, dito ako nagkape dati. Ayan. Hello daw, hello. Mas matindi sa akin. Binabike yung shoutout. Hindi naman ng foreigner na yun, di ba? Babaykin mo, pupunta sa taas. Ganun katindi. Grabe. Di ba? Sa taas tayo. Medyo malubak-lubak na. Hanapin natin yung hinintuan ni Motodeck dito. Alam ko may hinintuan si Motodeck dito na viewpoint Ayan, fan na fan ako niya ni Motodeck. Sana manotice. Kaya nakalakas din loob ko sa mga ride. Kakanood ng mga vlogger na si Reed Motovlog tsaka si Motodeck.
Nakakakuha ako ng diskarte sa mga long ride na ganito. Kahit mag-isa ka, papalaban ka talaga. Mga tips and ideas, nood lang kayo ng mga vlog nila. Hopefully soon makasama ko sila, di ba? Bakit hindi? Di ba? Grabe, mas mataas na sa ulap. Puta. Pamura ka. Kasi, tingnan mo naman, mas mataas ka sa ulap eh. Di ba? Woohoo! Ang ganda. Ang ganda talaga. Wala akong masabi. Ito yung pinaka-climax ng ride natin. Kakaila, ang ganda. Pipi. Uy, grabe, 'di ba? Tinayuan pa gar. Para sa inyo 'yun. Okay dito, medyo tuyo yung kalsada. Napaka-nice, 'di ba? Uy, nakakalula. Ay, dumiretso ka dyan. Sabi mo, pag dumiretso ka dyan, saka pupulutin. Diba? Grabe. Woohoo! Kaya dahan-dahan ka dito. Grabe. Wee. Ito ang kakaiba. One of a kind year-end ride mo na magagawa sa buhay. Tipong yung problema mo ng buong 2024 tanggal. Grabe. Yung stress mo matatanggal. Ito yung maiisip mo na ang sarap mabuhay, 'di ba? Kasi merong ganitong lugar na makakapag-heal sa'yo, na hindi lang sa pagtatrabaho iikot ang buhay natin, hindi lang sa jowa, 'di ba? Kung na-broken ka man, kung nawalan ka ng pera, kung nalugi ka, o anong problema mo, family problem, try mo to. May heal ka nito na maiisip mo madami pang purpose para mabuhay, madaming magandang bagay, madaming magandang puntahan para makita mo kung gaano kasarap mabuhay, di ba? Sa AX ni Juan Motovlog. Sasabihin ko lang sa inyo talaga, iba ang hobby ng pagmumotor. Kaya sinasabi talaga nila, ang sarap magmotor. Napakasarap talaga, diba? Siguro wala pang 2,000 nagagastos ko sa gas, sa pagkain. Nandito na ako. 2,000 wala pa. Ito yung ini-stop by yan ni Motodeck. Yan, tambayan din natin syempre. Check brakes. Oo, nayoko na. Paunti yun na ng paunti. Paunti na ng paunti ang battery natin. Hindi ko alam kung makukuha pa natin lahat. Babiyahe pa kayo niyan, tay? Babiyahe pa kayo? Oo. Uwi din kami ng... Parehas tayong daan? Ingat po kayo ha. Ingat. Thank you po. Sige, salamat. Thank you. Bait naman nun. Akala ko lokal siya dun na nakatambay.
meron pa tayo ng kakakwentuhan. Uy, grabe naman yung twist nito. Whippy! Sana makasabay natin yung ano, naka NMAX na. Ayun, shoutout MCJ Kyle. Marami na silang followers. Nakita nila ako sa video, pero di ko sila na videohan. So abangan ko yung clip. Sila naka-insta Insta 360. Nakakatuwa lang makita. May katutubo pa rin dito. Ay, si kuya. Ay, hindi, okay lang po. Sige, palis na rin po. Sige po. Yeah. Gusto ko sana mag-picture eh. Sumasak sa akin ang bigla. Joke lang. Let's go. Okay, itong isang battery na to, buhay. Ewan ko yung number 1 na battery, palyado. Palobat agad. Hindi naman siya nagamit. Sira siya. So yung number 1, didispose na natin yan. Bibili tayo ng bagong battery. So ending, isa na lang battery natin para sa 1 hour drive pa. Bababad na natin to dito kasi ito naman na yung mga shit, tangina, magandang view. Okay, sabay naman tayo mga high ace. Ang bilis lang din nila kuya na naka NMAX, yung MCJ Kyle mo, to vlog din siya. So bilis naman nila, buskalan. Tapos ilang minuto lang ang pinagitan sa akin, nawala agad, patak. Ingat-ingat sa landslide. Syempre, dami pa rin sa dinaanan natin. Sobrang dami. You know, isang DPWH palagi. At yung ano, sabi ko na malapit sa'yo na Rice Terraces, diba? Nadaanan natin. Oo, yan o. Yahoo! Diba, ang ganda ng view. Bagal, grabe naman yung liko na yun. Woohoo! Grabe yung view, diba? Titingnan mo, palapit mo yung Rice Terraces na man-made yan for sure, diba? Tumasabog ka, oh. Oo. Diba? Yes, yes, talaga. At tingnan mo naman, para ako nasa wallpaper ng computer eh. Oh, yung bundok na yan, oh. Yan ang healthy na bundok, diba? Yippee. Oh, diba? Ingat lang. Malapit-lapit na tayo. 1 hour na lang, 1 hour. Sabi ni Maps. Woohoo! Basa. Sana maabutan natin si yung kanina nating nakausap, yung MCJ Kyle, para masama ko siya sa vlog ko. So guys, ako ng GoPro kanina. Hindi siya nakakuhanan. Oo, ako lang yung page niya, para madamay natin siya sa vlog. Grabe. Ayun, bitak-bitak. Landslide na naman, landslide as always. Kasalukuyan natin binabaybay ngayon, Pasagada ulit. Oh my god, why did you do that?
Eh, so mababagal ka talaga. Hindi lahat ng makakasalubong mo talaga defensive, diba? Grabe. Hey, pababa na tayo. Buhangin. Grabe yung curve ha, ng pababa. Tutulis. Yung mga kurbada sa atin, kaya na natin yan. Pagka batang marilaki ka talaga, di ba? Laban ka dyan. Diba? Oh my God, di ba? Parang paradise na The Hobbit style. Diba guys? Agree ba kayo? Sobrang enchanted ng lugar pag ganito. Oh, grabe. Hatiin natin yung view dito. Damn, shit, magical. Oops, nakita ko na yung mga bahay-bahay, no? Malapit na tayo sa bayan ng to. So guys, balik ako sa inyo pag view na ulit. Galing guys, oh. Kung makikita nyo, hinahati ng tulay yung dalawang bayan. Kabilang bundok, nakaharang ha. Alam mo, ano eh, bayan ng mga Naruto eh. Safe na safe sa mga to. Safe na safe sa mga tornadoes. Grabe, nakabalot yung bundok sa kanila, diba? Kasi kung titingnan mo, mountain province na yung vibes. Parang mga Baguio vibes din yung mga lugar dito. Sabi sa akin ni Maps, 37 minutes papunta ng Sagada. Okay, so balikan ko kayo pag malapit na tayo sa Sagada para hanggang accommodation kuha natin yung video. Ganda guys, oh. Hihi. Ang ganda. Ang rice terraces na may river. Oh. Wee. Nice view. Nice view, nice view. Oh, mas gagi. Kahit dito, nice view eh. Oh. Parang paraiso. Okay. Angas. Mountain cut. Angas.
na guys, malapit na tayo. 25 minutes. Ito na yung pakanan, paakyat ng Sagada. Yan. Yan o. To Sagada. Ito kanan. Diba? Sagada Mount Province. Sa wakas, andito na rin tayo. Tama nga yung kalkula natin, mga 1 PM. Kasama na yung mga stop. Yan o. This way. Sagada. Here I come. Sa makikita mo, Sagada, Buskalan. Oo, diba? Oh, shit. Yung iba, ang pababa nila, eto, no? Siguro galing silang Baguio. Doon sila nagsimula. Ako, oh my god. Okay na yan, napicturean ko na. Ako, ang trip ko talaga palikod. Pag akitin mo sa likod, tapos papunta ng Sagada. Tapos doon from Sagada mag-Baguio, mas maganda yung view. Proven and tested. Papunta na ako na nagawa na natin noon. Wala lang talaga vlog. Pero swerte tayo, mas maganda yung weather ngayon ang papunta natin. Hindi ganun umulan, di ba? Hindi ko nagamit yung sek na kapote ko. Hindi naman siya yung ulan na malala. Hindi gaya nung last time, December din yun. Sobrang lakas naman ng ulan. Ngayon, okay lang. Bandang Banawe lang maulan, ambon-ambon lang. Hindi na nga tayo nagtanggal ng cellphone, ng GoPro, di ba? Kasi hindi naman malakas. Kaya nakita mo na yung mga ganyang klase ng puno. Eto na, Sagada na. Yan o, yung mga ganyang puno. Tataas eh, no? Sobrang tanda na siguro ng mga puno na yan. Oops, sharp curve. Ba, lalaki. So, successful ang ride natin. Napapunta ng Sagada ng solo. First time ever. Mas mabilis, mas magaan kasi. Dito wala dati na mahirap. Pag kami angkas ka, mas matagal nga. Yun, no? Creepy. Doon tayo sa tinulugan natin dati, kasi may viewpoint. Mura lang, diba? Sana mura pa rin ngayon kasi December. Okay, ito yun, yung sira noon. Ewan ko lang kung ayos na yun. May hati dyan, alam ko eh. Medyo delikado. Dalas na slide dito. Tangina. Dito tayo banda. Yan. Banggaan Road, pangalan ng kalsada na to. Hindi talaga kayo magbanggaan dito. Ayun, Banggaan Road. Bangaan. Ay, dog. Ay, na sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko na putol. Diba? Delicates. Grabe. Sabayan natin to para medyo may shield siya pag may kasalubong. Ayun na ngayon, mahirap mabagsakan yan, gar. Okay, thanks for that. Oh, diba? Hirap mapipinyan, gar. Ito ang sikat na
baliktad ang bahay. Ayan, baliktad yung bahay, no? Eh kuya, minute yung preno. Minute ang preno nun. Nabuhusan ng tubig eh. Red doors, mahal yan. At nandito na tayo successfully and safely. Uy! Diba? Daming landslide. Oh, diba? Ang ganda. Uy, bakit ako siya sharp right? Sagada. Sagada Municipality dapat. Yun, municipal tourist. Diba? Diretso pa. Okay. Dito yung masarap na kinain na gawaan ng gawaan na anong tawag doon? Yogurt. Daanan natin. Bili tayo yogurt. Ang Sagada Weaving. Yan. Tayo yogurt. Later. Medyo pahinga muna tayo dito. Dangapon po. Ibili ako ng yogurt para pag Bibiyahin niyo po ba? Diyo, yan, magkatambay ka sa accommodation. Ay, okay. Pangalawang beses ko na dito eh. Kaya alam ko na yung mga bibilang ko. Spoon lang po. Natin ng kutsara. Opo. Yeah. Sarap yung dito eh, yogurt. Sagada Weaving. Bisitahin nyo to. Ang bigat eh, thank you. So goods yung yogurt dyan. Papapaking ko yung mamaya pagdating dun. So isusupply natin tubig. Dito may grocery dito eh. Stop by na ako para hindi na ako palabas-labas mamaya. Ito, consumer store. Diba? Next stop, Municipal Hall. Magre-register muna. Environmental fee. Oh, simula Banawe. Yung nabawa sa akin nagas isa lang. Matipid na rin. 25.7 per liter. Medyo lumakas talaga kasi nung nagpanggilid tayo. Panay piga. Diba? Ito na yung ito na yung pinaka municipal nila. Malapit na dito. Sige, tawid. Diba? Mabait ng mga bata, nagbaw pa. Ay, napaka-calming ng weather dito. Talagang nakaka-relax. As in, diba? Napaka-simple ng buhay at mapayapa. Doon, Ganduyan Inn yata ako nagtuloy nun. So dito, pupunta muna tayo sa Tourist Information Center sa accommodation. Thank you sir. Laki, di ko may singit eh. Yeah. Okay.
bayad na tayo ng environmental fee bago ka magsimula dito sa Sagada. Seryoso, ito. Dapat may kasama ka. May kasama ka? Wala? Isa ka lang. Last year, meron kang kasama? So, mag-boss ka lang. Bakit ngayon? Bakit ngayon wala? Wala na. Ay, Or mag-isa ka talaga? tignan mo nga sir yung videos mo. Tignan mo. Single. Meron kaming dalaga dito, rider din. Ay, bless you, Lucas ka dyan. Bless you, face. Accommodation, wala pa ako pero sa Gaduyan in po ako Okay. tumutuloy. Doon na lang po. Fraud. Dito na ako ngayon sa accommodation ko. So, doon nagtatapos yung Sagada ride. Peace out. Abangan nyo sa next video ko yung ano. Papunta naman tayo Sagada to Highest Point. Yun, medyo mas short clip yun. Like and subscribe. Peace out.